Exodo Kabanata 31, bilang 1, at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, bilang 2, tingnan mo, tinawag ko sa pangalan si Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Juda. Bilang 3, at pinuspos ko siya ng Espiritu ng Diyos, sa karunungan, at sa pangunawa, at sa kaalaman, at sa lahat ng uri ng paggawa. Bilang 4, upang pumatha ng mga tusong gawa, upang gumawa sa ginto, at sa pilak, at sa tanso. Bilang 5, at sa pagputol ng mga bato, upang itakda, at sa pag-uukit ng kahoy, upang gawin sa lahat ng paraan ng paggawa. Bilang 6, at ako, narito, aking ibinigay na kasama niya si Aholiab, na anak ni Ahisamer, sa lipi ni Dan, at sa mga puso ng lahat na may pusong pantas ay inilagay ko ang karunungan, upang kanilang magawa ang lahat na aking iniutos sa iyo. Bilang 7, ang tabernakulo ng kapisanan, at ang kaba ng patuto, at ang luklukan ng awa na nasa ibabaw, at ang lahat ng kasangkapan sa tabernakulo. Bilang 8, at ang mesa at ang kanyang mga kasangkapan, at ang dalisay na kandelero pati ng lahat niyang kasangkapan, at ang dambana ng insenso. Bilang 9, at ang dambana ng handog na susunugan pati ng lahat niyang kasangkapan, at ang hugasan at ang kanyang paa. Bilang 10, at ang mga damit ng paglilingkod, at ang mga banal na kasuotan para kay Aaron na saserdote, at ang mga kasuotan ng kanyang mga anak, upang mga siwa sa katungkulan ng pagkasaserdote. Bilang 11, at ang langis na pangpahid, at matamis na kamangyan sa dakong banal, ayon sa lahat na iniutos ko sa iyo ay kanilang gagawin. Bilang 12, at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, bilang 13, salitain mo rin sa mga anak ni Israel, na iyong sabihin, katotohanang inyong ipangangilan ang aking mga sabat, sapagkat ito ay isang tanda sa pagitan ko at ninyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Bilang 14, ipangangilan nga ninyo ang Sabat, sapagkat ito'y banal sa inyo, bawat dumihan doon ay walang pagsalang papatayin, sapagkat sinumang gumawa ng anumang gawain doon, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. Bilang 15, 6 na araw ang maaaring gawin, ngunit sa ikapito ay Sabat ng kapahingahan, banal sa Panginoon, sinumang gumawa ng anumang gawain sa araw ng Sabat, ay walang pagsalang papatayin. Bilang 16, kaya't ipangangilan ng mga anak ni Israel ang Sabat, upang ipangilan ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi, na isang tipan na walang hanggan. Bilang 17, ito'y isang tanda sa pagitan ko at ng mga anak ni Israel magpakailanman, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa ikapitong araw ay nagpahinga siya, at naiganhawaan. Bilang 18, at kanyang ibinigay kay Moises, nang siya'y makatapos ng pakikipag-usap sa kanya sa bundok ng Sinai, ng 2 tapyas ng patoto o mga tapyas na bato, na sinulatan ng daliri ng Diyos. Exodo Kabanata 32, bilang 1, at nang makita ng bayan na si Moises ay naantala, sa pagbaba mula sa bundok, ang bayan ay nagtipisan, kay Aaron, at sinabi sa kanya, tumindig ka, igawa mo kami ng mga Diyos, na mangunguna sa amin, sapagkat tungkol sa Moises na ito, ang lalaking nag-ahon sa atin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi natin nalalaman kung ano ang nangyari sa kanya. Bilang 2, at sinabi ni Aaron sa kanila, tanggalin ninyo ang mga hikaw na ginto, na nasa mga tainga ng inyong mga asawa, ng inyong mga anak na lalaki, at ng inyong mga anak na babae, at dalhin ninyo sa akin. Bilang 3, at pinutol ng buong bayan ang mga hikaw na ginto na nasa kanilang mga tainga, at dinala kay Aaron. Bilang 4, at kanyang tinanggap sila sa kanilang kamay, at inanyuan ng isang kasangkapan, pagkatapos niyang gawin itong isang tinunaw na guya, at kanilang sinabi, ito ang iyong mga Diyos, o Israel, na nag-ahon sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Bilang 5, at nang makita ni Aaron, ay nagtayo siya ng isang dambana sa harap ni Yaon, at si Aaron ay nagpahayag, at nagsabi, bukas ay isang kapistahan sa Panginoon. Bilang 6, at sila'y bumungon, maaga ng kinabukasan, at naghandog ng mga handog na susunugan,
at nagsipagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan, at ang bayan ay naupo upang kumain at uminom, at tumindig upang maglaro. Bilang 7. At sinabi ng Panginoon kay Moises, yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan, na iyong inilabas sa lupain ng Ehipto, ay nagpasama sa kanilang sarili. Bilang 8. Sila'y mabilis na lumihis sa daan na aking iniutos sa kanila, kanilang ginawa para sa kanila ang isang tinunaw na guya, at sinamba iyon, at naghain doon, at nagsabi, ito ang iyong mga Diyos, o Israel, na nag-ahon sa iyo mula sa ang lupain ng Ehipto. Bilang 9. At sinabi ng Panginoon kay Moises, aking nakita ang bayang ito, at narito, ito ay isang matigas na ulo. Bilang 10. Ngayon nga'y pabayaan mo ako, upang ang aking puot ay mag-init laban sa kanila, at upang aking lipulin sila, at gagawin kitang isang malaking bansa. Bilang 11. At nagsumamo si Moises sa Panginoon niyang Diyos, at nagsabi, Panginoon, bakit nagninangas ang iyong puot laban sa iyong bayan, na iyong inilabas sa lupain ng Ehipto na may dakilang kapangyarihan, at ng makapangyarihang kamay? Bilang 12. Bakit magsasalita ang mga Egyptia, at magsasabi, dahil sa kasamaan ay inilabas niya sila, upang patayin sila sa mga bundok, at upang lipulin sila sa balat ng lupa. Lumayo ka sa iyong mabangis na puot, at pagsisihan mo itong kasamaang laban sa iyong bayan. Bilang 13. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac, at si Israel, na iyong mga lingkod, na iyong isinumpa sa iyong sarili, at iyong sinabi sa kanila, aking pararamihin ang inyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at ang buong lupain ito na aking sinalita ay ibibigay ko sa inyong binhi, at mamanahin nila ito magpakailanman. Bilang 14. At ang Panginoon ay nagsisi sa kasamaan na kanyang inisip na gawin sa kanyang bayan. Bilang 15. At si Moises ay pumihit, at bumaba mula sa bundok, at ang 2 tapyas ng patotoo, ay nasa kanyang kamay. Ang mga tapyas ay nakasulat sa magkabilang tagiliran, sa isang tabi at sa kabila ay nakasulat ang mga ito. Bilang 16. At ang mga tapyas ay gawa ng Diyos, at ang sulat ay sulat ng Diyos, na nakaukit sa mga tapyas. Bilang 17. At nang marinig ni Josue ang ingay ng bayan habang sila'y nagsisisigaw, ay sinabi niya kay Moises, may ingay ng digmaan sa kampamento. Bilang 18. At kanyang sinabi, hindi ang tinig nila na nagsisisigaw dahil sa pagkatalo, ni ang tinig man nila na nagsisisigaw dahil sa pagkatalo, kundi ang ingay nila na nagsisiyawit ang aking naririnig. Bilang 19. At nangyari, nang siya'y malapit na sa kampamento, na kanyang nakita ang guya, at ang sayawan, at ang galit ni Moises ay nag-init, at kanyang inihagis ang mga tapyas sa kanyang mga kamay, at binasag ang mga yaon sa ilalim ng bundok. Bilang 20. At kanyang kinuha ang guya na kanilang ginawa, at sinunog sa apoy, at dinurog hanggang sa naging pulbus, at inihagis sa tubig, at pinainom ni Yaon sa mga anak ni Israel. Bilang 21. At sinabi ni Moises kay Aaron, ano ang ginawa ng bayang ito sa iyo, na dinalhan mo sila ng malaking kasalanan? Bilang 22. At sinabi ni Aaron, huwag mag-init ang galit ng aking Panginoon, iyong nalalaman ng bayan, na sila'y nanggahilig sa kasamaan. Bilang 23. Sapagkat kanilang sinabi sa akin, gumawa tayo ng mga Diyos, na manggana sa atin, sapagkat tungkol sa Moises na ito, na lalaking nag-ahon sa atin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi natin nalalaman kung ano ang nangyari sa kanya. Bilang 24. At sinabi ko sa kanila, sinumang may ginto, ay tanggalin. Sa gayoy ibinigay nila sa akin, pagkatapos ay inihagis ko sa apoy, at lumabas itong guya. Bilang 25. At nang makita ni Moises na ang bayan ay hubad, sapagkat sila'y ginawang hubad ni Aaron sa kanilang kahihiyan sa gitna ng kanilang mga kaaway smiley face. Bilang 26. Nang magkagayoy tumayo si Moises sa pintuang bayan ng kampamento, at nagsabi, sino ang nasa panig ng Panginoon? Hayaan mo siyang lumapit sa akin. At ang lahat ng mga anak ni Levi ay nagpipisan sa kanya. Bilang 27. At sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel,
ilagay ng bawat isa ang kanyang taybak sa kanyang tagiliran, at pumasok at lumabas sa pintuang daan at pintuang daan sa buong kampo, at patayin ng bawat isa ang kanyang kapatid, at ng bawat tao ang kanyang kasama, at bawat tao sa kanyang kapwa. Bilang 28. At ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises, at nabuwal sa bayan ng araw na yaon ay may 3,000 lalaki. Bilang 29. Sapagkat sinabi ni Moises, italaga ninyo ang inyong sarili ngayon sa Panginoon, sa makatuwid bagay ang bawat tao sa kanyang anak, at sa kanyang kapatid, upang ipagkaloob niya sa iyo ang isang pagpapala sa araw na ito. Bilang 30. At nangyari ng kinabukasan, na sinabi ni Moises sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan, at ngayoy aahon ako sa Panginoon, marahil ay gagawa ako ng katubusan para sa inyong kasalanan. Bilang 31. At bumalik si Moises sa Panginoon, at nagsabi, ang bayang ito ay nagkasala ng malaking kasalanan, at ginawa silang mga Diyos na ginto. Bilang 32. Gayon may ngayon, kung patatawarin mo ang kanilang kasalanan, at kung hindi, pawiin mo ako, isinasamo ko sa iyong aklat na iyong isinulat. Bilang 33. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sinumang nagkasala laban sa akin, siya ay aking aalisin sa aking aklat. Bilang 34. Kaya't ngayon ay yumaon ka, patnubayan mo ang bayan sa dako na aking sinalita sa iyo. Narito, ang aking anghel ay mauuna sa iyo, gayon may sa araw na aking dalawin ay dadalawin ko ang kanilang kasalanan sa kanila. Bilang 35. At sinalot ng Panginoon ang bayan, sapagkat kanilang ginawa ang guya na ginawa ni Aaron. Exodo Kabanata 33. Bilang 1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, umalis ka, at umahan ka mula rito, ikaw at ang bayan na iyong iniahon mula sa lupain ng Ehipto, sa lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na sinasabi, sa iyong binhi ay ibibigay ko ito. Bilang 2. At magsusugo ako ng isang anghel sa unahan mo, at aking palalayasin ang Kananeo, ang Amoreo, at ang Hethyo, at ang Peresea, ang Hevo, at ang Jebuso. Bilang 3. Sa lupain binubukalan ng gatas at kulot, sapagkat hindi ako aahon sa gitna mo, sapagkat ikaw ay isang matigas na leeg na bayan, baka ikaw ay aking lipulin sa daan. Bilang 4. At nang marinig ng bayan ang masamang balitang ito, sila'y nagluksa, at walang taong nagsuot ng kanyang mga alahas. Bilang 5. Sapagkat sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga anak ni Israel, kayo'y bayang matigas ang ulo, ako'y sasampa sa gitna mo sa isang sandali, at lilipulin ka, kaya't ngayon ay alisin mo ang iyong mga palamuti sa iyo, upang alam kung ano ang gagawin sa iyo. Bilang 6. At ang mga anak ni Israel ay nagbubad ng kanilang mga palamuti sa tabi ng bundok ng Horeb. Bilang 7. At kinuha ni Moises ang tabernakulo, at itinayo sa labas ng kampamento, sa malayo sa kampamento, at tinawag na tabernakulo ng kapisanan. At nangyari, na bawat humahanap sa Panginoon ay lumabas sa tabernakulo ng kapisanan, na nasa labas ng kampamento. Bilang 8. At nangyari, nang si Moises ay lumabas sa tabernakulo, na ang buong bayan ay tumindig, at tumayo bawat isa sa pintuan ng kanyang tolda, at tumingin kay Moises, hanggang sa siya'y makapasok sa tabernakulo. Bilang 9. At nangyari, nang pumasok si Moises sa tabernakulo, ang halijing ulap ay bumaba, at tumayo sa pintuan ng tabernakulo, at ang Panginoon ay nakipag-usap kay Moises. Bilang 10. At nakita ng buong bayan ang halijing ulap na nakatayo sa pintuan ng tabernakulo, at ang buong bayan ay tumindig at sumamba, bawat tao sa pintuan ng kanyang tolda. Bilang 11. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises ng mukhaan, gaya ng pakikipag-usap ng isang tao sa kanyang kaibigan. At siya'y bumalik sa kampamento, ngunit ang kanyang lingkod na si Josue, na anak ni Nun, na isang binata, ay hindi umalis sa tabernakulo. Bilang 12. At sinabi ni Moises sa Panginoon, tingnan mo, iyong sinasabi sa akin, isampa mo ang bayang ito, at hindi mo ipinakilala sa akin kung sino ang iyong susubuin na kasama ko.
Gayon na iyong sinabi, nakikilala kita sa pangalan, at nakasumpong ka rin ng biyaya sa aking paningin. Bilang 13. Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo, kung ako ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ituro mo sa akin ngayon ang iyong daan, upang makilala kita, upang ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at iyong isipin na ang bansang ito ay iyong bayan. Bilang 14. At sinabi niya, ang aking presensya ay sasama sa iyo, at bibigyan kita ng kapahingahan. Bilang 15. At sinabi niya sa kanya, kung ang iyong presensya ay hindi sumama sa akin, huwag mo kaming iakyat dito. Bilang 16. Sapagkat saan malalaman dito na ako at ang iyong mga tao ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin? Hindi ba dahil sa sumama ka sa amin? Sa gayo'y mahihiwalay kami, ako at ang iyong mga tao, sa lahat ng mga tao na nasa ibabaw ng lupa. Bilang 17. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gagawin ko rin ang bagay na ito na iyong sinalita, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa aking paningin, at nakikilala kita sa pangalan. Bilang 18. At sinabi niya, isinasamo ko sa iyo, ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Bilang 19. At kanyang sinabi, aking ipaparaan ang lahat ng aking kabutihan sa harap mo, at aking ipahahayag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo, at magiging mapagbiyaya kung kanino ako magmamahalan, at magpapakita ng awa kung kanino ako magpapakita ng awa. Bilang 20. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat walang taong makakakita sa akin, at mabubuhay. Bilang 21. At sinabi ng Panginoon, narito, may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng isang bato. Bilang 22. At ito ay mangyayari, habang ang aking kaluwalhatian ay dumaraan, na aking ilalagay ka sa isang bitik ng bato, at tatakpan kita ng aking kamay habang ako ay dumaraan. Bilang 23. At aking aalisin ang aking kamay, at iyong makikita ang aking likod, ngunit ang aking mukha ay hindi makikita. Exodo Kabanata 34, bilang 1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumupit ka ng 2 tapyas, na bato gaya ng una, at aking isusulat sa mga tapyas na ito ang mga salita na nasa mga unang tapyas, na iyong binasag. Bilang 2. At humanda ka sa umaga, at sumampa ka sa umaga sa bundok ng Sinai, at humarap ka roon sa akin sa taluktok ng bundok. Bilang 3. At walang taong aahon na kasama mo, ni makita man ang sinoman sa buong bundok, ni hayaang kumain ng mga kawan o bakahan sa harap ng bundok na iyon. Bilang 4. At siya'y hamubas ng 2 tapyas na bato na gaya ng una, at si Moises ay bumangon, maaga, sa kinaumagahan, at umahan sa bundok ng Sinai, gaya ng iniutos sa kanya ng Panginoon, at kinuha sa kanyang kamay ang 2 tapyas na bato. Bilang 5. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, at tumayong kasama niya roon, at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. Bilang 6. At ang Panginoon ay dumaan sa harap niya, at ipinahayag, ang Panginoong Diyos, maawain at mapagbiyaya, mahabang pagtitiis, at sagana sa kabutihan at katotohanan. Bilang 7. Nag-iingat ng awa sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at pagsalangsang at kasalanan, at sa anumang paraan ay hindi magpapawalang sala sa may kasalanan, dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak, at sa mga anak ng mga anak, hanggang sa 3 at hanggang sa 4 na sali ng lahi. Bilang 8. At si Moises ay nagmadali, at iniyuko ang kanyang ulo sa lupa, at sumamba. Bilang 9. At kanyang sinabi, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, o Panginoon, ipaalam sa aking Panginoon, isinasamo ko sa iyo, na pamaroon sa gitna namin, sapagkat ito ay isang taong matigas ang ulo, at patawarin mo ang aming kasamaan at ang aming kasalanan, at kunin mo kami bilang iyong mana. Bilang 10. At kanyang sinabi, narito, ako'y nakikipagtipan, sa harap ng iyong buong bayan ay gagawa ako ng mga kababalaghan, na hindi pa nangyari sa buong lupa, o sa alinmang bansa, at ang buong bayan na kinaroroonan mo ay makikita ang gawa ng Panginoon, sapagkat isang kakilakilabot na bagay ang aking gagawin sa iyo.
Bilang 11, sundin mo ang aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Narito, aking itinataboy sa harap mo ang Amoreo, at ang Kananeo, at ang Hethyo, at ang Perezia, at ang Hevo, at ang Jebuso. Bilang 12, ingatan mo ang iyong sarili, baka ikaw ay makipagtipan sa mga nananahan sa lupain na iyong paruroonan, baka maging isang silo sa gitna mo. Bilang 13, ngunit inyong sisirain ang kanilang mga dambana, inyong sisirain ang kanilang mga larawan, at inyong putulin ang kanilang mga asera. Bilang 14, sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon, na ang pangalan ay mapanibughuang Diyos. Bilang 15, baka ikaw ay gumawa ng isang tipan sa mga nananahan sa lupain, at sila'y yumaon sa pagsunod sa kanilang mga Diyos, at maghain sa kanilang mga Diyos, at may tumawag sa iyo, at ikaw ay kumain ng kanyang hain. Bilang 16, at ikaw ay kukuha sa kanilang mga anak na babae sa iyong mga anak na lalaki, at ang kanilang mga anak na babae ay magsisisunod sa kanilang mga Diyos, at ang iyong mga anak na lalaki ay magpapatutot sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Bilang 17, huwag kang gagawa ng mga Diyos na binubo. Bilang 18, ang pista ng mga tinapay na walang lebadura ay iyong ipangangilan. 7 araw nakakain ka ng tinapay na walang lebadura, gaya ng iniutos ko sa iyo, sa panahon ng buwan ng Abib, sapagkat sa buwan ng Abib ay lumabas ka sa Ehipto. Bilang 19, ang lahat na nagbubukas ng matris ay akin, at bawat panganay sa iyong mga baka, maging baka o tupa, na lalaki. Tuldok. Bilang 20, ngunit ang panganay ng isang asno ay iyong tutubusin, ng isang kordero, at kung hindi mo tutubusin ay iyong babawiin ang kanyang leegi. Lahat ng panganay sa iyong mga anak ay iyong tutubusin, at walang lalabas sa harap ko na walang laman. Bilang 21, 6 na araw kang gagawa, ngunit sa ika-7 araw ay magpapahinga ka, sa panahon ng pag-aani at sa pag-aani ay magpapahinga ka. Bilang 22, at iyong ipangingilin, ang kapistahan ng mga sanglinggo, ng mga unang bunga ng pag-aani ng trigo, at ang kapistahan ng pag-iipon sa katapusan ng taon. Bilang 23, makatlo sa isang taon ang lahat ng iyong mga anak na lalaki ay haharap sa Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel. Bilang 24, sapagkat aking palalayasin ang mga bansa sa harap mo, at aking palakihin ang iyong mga hangganan, ni hindi magnanasa ang sinoman sa iyong lupain, pagka ikaw ay umahan, upang humarap sa Panginoon mong Diyos na maikatlo, sa isang taon. Bilang 25, huwag mong ihahandog ang dugo ng aking hain na may lebadura, ni ang hain sa kapistahan ng Pasko ay hindi maiiwan hanggang sa umaga. Bilang 26, ang mga una sa mga unang bunga ng iyong lupa ay dadalhin mo sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong iluluto ang isang bata sa gatas ng kanyang ina. Bilang 27, at sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ang mga salitang ito, sapagkat ayon sa mga salitang ito ay nakipagtipan ako sa iyo at sa Israel. Bilang 28, at siya'y nandoon na kasama ng Panginoon na 4 na pang, araw at 4 na pang, gabi, hindi siya kumain ng tinapay, ni uminom ng tubig. At kanyang isinulat sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. Bilang 29, at nangyari, nang si Moises ay bumaba mula sa bundok ng Sinai na dala ang 2 tapyas ng patuto sa kamay ni Moises, nang siya'y bumaba mula sa bundok, na hindi nalalaman ni Moises na ang balat ng kanyang mukha ay nagniningning habang siya ay nakikipag-usap sa kanya. Bilang 30, at nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga anak ni Israel si Moises, narito, ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag, at natakot silang lumapit sa kanya. Bilang 31, at tinawag sila ni Moises, at si Aaron at ang lahat ng mga pinuno ng kapisanan ay bumalik sa kanya, at si Moises ay nakipag-usap sa kanila. Bilang 32, at pagkatapos ay nagsilapot ang lahat ng mga anak ni Israel, at kanyang iniutos sa kanila ang lahat na sinalita ng Panginoon sa kanya sa bundok ng Sinai. Bilang 33, at hanggang sa makausap sila ni Moises, ay naglagay siya ng lambong sa kanyang mukha.
Bilang 34, ngunit nang si Moises ay pumasok sa harap ng Panginoon upang makipag-usap sa kanya, kanyang inalis ang lambong, hanggang sa siya'y lumabas. At siya'y lumabas, at sinalita sa mga anak ni Israel ang iniutos sa kanya. Bilang 35, at nakita ng mga anak ni Israel ang mukha ni Moises, na ang balat ng mukha ni Moises ay nagniningning, at muling inilagay ni Moises ang lambong sa kanyang mukha, hanggang sa siya'y pumasok upang makipag-usap sa kanya. Exodo Kabanata 35. Bilang 1, at inisa ni Moises ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sinabi sa kanila, ito ang mga salita na iniutos ng Panginoon, na inyong gawin. Bilang 2, 6 na araw na gagawin ang gawain, ngunit sa ika-7 araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na araw, isang sabat ng kapahingahan sa Panginoon, sinumang gumawa ng gawain doon ay papatayin. Bilang 3, huwag kayong magpapaningas ng apoy sa lahat ng inyong tahanan sa araw ng Sabat. Bilang 4, at sinalita ni Moises sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, na sinasabi, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon, na sinasabi. Bilang 5, kumuha kayo sa gitna ninyo ng isang handog sa Panginoon, sinumang may kusang puso, ay magdala niyaon, na handog sa Panginoon, ginto, at pilak, at tanso. Bilang 6, at bughaw, at kulay ube, at pula, at pinong lino, at balahibo ng kambing. Bilang 7, at mga balat ng tupa na tininang pula, at mga balat ng badger, at kahoy na akasya. Bilang 8, at langis para sa ilaw, at mga espesya para sa langis na pangpahid, at para sa matamis na kamangyan. Bilang 9, at mga batong onyx, at mga batong ilalagay sa ipod, at sa pectoral. Bilang 10, at bawat matalinong puso sa inyo ay paroroon, at gagawin ang lahat na iniutos ng Panginoon. Bilang 11, ang tabernakulo, ang kanyang tolda, at ang kanyang pantikip, ang kanyang mga kawit, at ang kanyang mga tabla, ang kanyang mga barakilan, ang kanyang mga haligi, at ang kanyang mga tungtungan. Bilang 12, ang kaban, at ang mga pinggan niyaon, pati ang luklukan ng awa, at ang lambong ng takip. Bilang 13, ang mesa, at ang kanyang mga pingga, at ang lahat niyang sisidlan, at ang tinapay na handog. Bilang 14, ang kandelero naman para sa ilaw, at ang kanyang mga kasangkapan, at ang kanyang mga ilawan, na may langis para sa ilaw. Bilang 15, at ang dambana ng insenso, at ang kanyang mga pingga, at ang langis na pangpahid, at ang matamis na kamangyan, at ang tabing sa pintuan sa pasukan ng tabernikulo. Bilang 16, ang dambana ng handog na susunugan, pati ng kanyang rehas na tanso, ang kanyang mga pingga, at ang lahat ng kanyang sisidlan, ang hugasan at ang kanyang paanan. Bilang 17, ang mga tabing ng looban, ang mga haligi nito, at ang mga tungtungan, at ang tabing sa pintuan ng looban. Bilang 18, ang mga tulos ng tabernikulo, at ang mga tulos ng looban, at ang mga panali ng mga yaon. Bilang 19, ang mga damit ng paglilingkod, upang isagawa ang paglilingkod sa dakong banal, ang mga banal na kasuotan para kay Aaron na saserdote, at ang mga kasuotan ng kanyang mga anak, upang mga siwa sa katungkulang saserdote. Bilang 20, at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay umalis sa harapan ni Moises. Bilang 21, at sila'y nagsiparoon, ang bawat isa na ang puso ay napukaw sa kanya, at ang bawat isa na ang kanyang espiritu ay nagkusa, at sila'y nagdala ng handog sa Panginoon sa gawain ng tabernakulo ng kapisanan, at para sa lahat ng kanyang paglilingkod, at para sa mga banal na kasuotan. Bilang 22, at sila'y nagsiparoon, mga lalaki at mga babae, lahat ng may kusang loob, at nagdala ng mga pulseres, at mga hikaw, at mga singsing, at mga tapyas, lahat ng alahas na ginto, at bawat lalaki na naghandog, ay naghandog ng handog na ginto sa Panginoon. Bilang 23, at bawat lalaki, na nasumpungang asul, at kulay ube, at pula, at mainam na lino, at balahibo ng kambing, at mapupulang balat ng mga tupa, at balat ng badger, ay nagdala ng mga yaon. Bilang 24,
Ang bawat isa na naghandog ng handog na pilak at tanso ay nagdala ng alay sa Panginoon, at bawat lalaki, na nasumpong ang kahoy na akasya para sa anumang gawain ng paglilingkod, ay nagdala. Bilang 25. At ang lahat ng mga babae na may pusong pantas ay umiikot ng kanilang mga kamay, at dinala ang kanilang inikat, kapuan ng bughaw, at ng kulay ube, at ng pula, at ng pinong lino. Bilang 26. At ang lahat ng mga babae na ang kanilang puso ay pinukaw sila sa karunungan ay umiikot ng balahibo ng kambing. Bilang 27. At ang mga pinuno ay nangagdala ng mga batong onyx, at mga batong ilalagay sa ibod, at sa pectoral. Bilang 28. At pampalasa, at langis para sa ilaw, at para sa langis na pampahid, at para sa matamis na kamangyan. Bilang 29. Ang mga anak ni Israel ay nagdala ng pusang handog sa Panginoon, bawat lalaki at babae, na ang puso ay nagpusang dalhin sa lahat ng sari-saring gawain na iniutos ng Panginoon na gawin sa pamamagitan ng kamay ni Moises. Bilang 30. At sinabi ni Moises sa mga anak ni Israel, tingnan ninyo, tinawag ng Panginoon sa pangalan si Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Juda. Bilang 31. At pinuspos niya siya ng Espiritu ng Diyos, sa karunungan, sa pangunawa, at sa kaalaman, at sa lahat ng uri ng paggawa. Bilang 32. At upang makaisip ng mga gawang kakaiba, upang gumawa sa ginto, at sa pilak, at sa tanso. Bilang 33. At sa pagputol ng mga bato, upang itakda, at sa pag-uukit ng kahoy, upang gumawa ng anumang paraan ng gawang dalubhasa. Bilang 34. At kanyang inilagak sa kanyang puso na siya'y makapagturo, siya at si Aholiab, na anak ni Ahisamach, sa lipi ni Dan. Bilang 35. Sila'y pinuspos niya ng karunungan ng puso, upang gawin ang lahat ng sari-saring gawain, ng manguukit, at ng bihasang manggagawa, at ng manggugorga, sa bughaw, at sa kulay ube, sa pula, at sa mainam na lino, at ng manghahabi, sa makatuwid bagay sa kanila na gumagawa ng anumang gawain, at sa mga kumakatha ng tusong gawa.